We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Ako naman si Irene Priatos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginmanduan ang Iloilo City Police Office nga gilayon sulbaron ang pagpatay kag paghaboy sang parte sang lawas ang ginchap-chap nga persona. Mga puso, ICP liwat nga nagpanindugan nga wala sa ilahanay ang sa likod sang krimen. Nakatutok John Sala. Nakompleto na ginapangitang aparte sang lawas ni Christopher Cabalquinto. Ini matapos kinasapuan kahapon sa hapon ng ulo sini sa distrito sang Arevalo. Sa paglantaw naton, no, initial naton nga paglantaw, probably ginbilin dira. Malawas sa ulo nakitaan man ang karatula nga may mga tinaga, babala sa mga adik, ibabalik ang kamay na bakal, PDU 30-2023. Lunes ang agas ang unang nakitaan sa barangay Tikod Lapas sa mga butkon sini kag dasapuan naman sa barangay Buhang Haro ang lawas sini nga pugot ng ulo. Suno sa nakakita sang sako. Martes ang agas ang una siningan nakita ang sako, apang wala sinigin sapak. Kahapon sa hapon na nimaho na ini kag bangod na hibaloan niya nga may ginapangita pa nga parte sang lawas gilayon nila ginpahibalo ang kapulisan. May nagreklamo na lang ang mga tao nga magagi baho unong-unod sa sako. Yan base kun namo ng ulo. Ikuti tawagan niyo pulis para ma-check up sang pulis na kuno. Gindala sa kapunirarya ang ulo kag didto man ginassemble upod ang una nga nakitaan nga lawas kag mga kamot. Positibo ini nga ginkilala sa pamilya nga si Christopher Cabalquinto. Nagmando na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ICPO nga gilayon sulbaron ang pagpatay kag ipasiguro ang hugot nga pagbantay sa seguridad sang syudad. This is very gruesome. At the same time, I have not seen anything of this kind before. Ang akong pangayo sa PNP madakop tagit ini. I have given clear instructions to the police na checkpoint na sila in all districts. At the same time, my instructions to the tanods of the different barangays to be very vigilant. Bangod sa insidente, gina-question man kung bala hilway kag nakasigurong seguridad sang publiko diri sa syudad sang Iloilo. Pasalig sang kapulisan, wala sang dapat kabalak-an na pumuluyo tungod kontrolado ang sitwasyon. Ang amon lang ang prioridad subong is masulbargid. Ginaangot naman sang iban ang pagkasapo sa mga parte sang lawas bilang pagtimalaw sa kapulisan matapos mapatay sa raid ang isa kakatapo sang SWAT sang nagligad nga Domingo. Apang liwat nga nagpanindugan ang ICPO nga hindi sa ilahanay ang may kahimuan sa krimen. Wala yalabot o wala kahimuan ang mga kapulisan, ang Iloilo City Police Office. In fact, tutok subong ang kapulisan nga masulbar kag mag-run afters kung sinuman ang sa likod sini. Upod kay Hans Disciento, John Sala. 1 Western Visayas. Rason sa pagpatay kay Christopher Cabalquinto nagapabilin nga palaligban suno sa kapulisan. San Miguel MPS nagapakig-angot na sa tagdumalahan sang convenience store kung sa diin ulihi nga nakitaan ang biktima. Si Kim Salinas nakatutok. Pagkatapos nga nasapuan na ang tanan nga parte sang lawas ni Christopher Cabalquinto, ang biktima nga chap-chap ang mga parte sang iya lawas kag ginpanghaboy sa 3 ka lugar sa Iloilo City. Tub-tub subong, palaligban pa sa gihapon sa kapulisan ang matuod-tuod nga motibo sang pagpatay sa iya. Pag malapit ka, mag-hambal kita nga pang mag-specify kita kung ano ang motibo. Kasi unang yan medyo hindi pa rin ko kapanatry sa pamilya mag-interview kasi magkandakan dito sa PDC na sila. Padayon niya ginasundan sa kapulisan ang duwa ka anggulo. Una diri ang kaangtanan ni Cabalquinto sa iligal nga droga.
Inibangod sa narecover nga suspected shabu sa bangkay sang biktima kagang mensahe sang pagpaandam sa mga drug pusher nga ginbilin sang nasapuan ang lawas kag ulo sang biktima. Ikaduwa, ang crime of passion o kung may kaakig kag kaimon sa biktima. Madumduman nga suno sa Iloy ni Cabalquinto, uli sining inibuluan nga may kaupod ang biktima nga babae sa isa ka convenience store Nobyembre 2 sang gabi. Umpisa sadto, wala na ini nakapauli sa ila kag hindi naman makontak ang iya cellphone. Padayon karon ang pagpakig-angot sang San Miguel Police Station sa tagdumulahan sang convenience store sa pagsekyar sang CCTV footage. Iniagod matumod ang identity sang babae nga ginupod ni Cabalquinto nga si alias Love. Based sa inakanan niya, nga may babae ni siya nga alias Love. Pwede mula subong nga pangayo kita sa cooperation nga makakuha kita sa CCTV footage nila. Ginkondenar man sang Commission on Human Rights ang nasambit nga hitabo. Na makita mo nga daw gintapak, ginbala, hindi lang ang kinamatarong niya mabuhi, pero pati ang iya nga dignidad bilang isa ka tawo. Nagapatigayon na subong sa moto proprio investigation ng CHR6 angot sa insidente sa pagbulig nga matumod ang mga sospek sang krimen. Hindi pa makumpirmar sa Police Regional Office 6 kung may pattern ang kaso ni Cabalquinto nga kaanggid sa mga natabo nga pagkasapo sa mga utod nga parte sang lawas ang tao sa Bacolod City sang nagliligad. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Halong-halong man mga kapuso lalaki, nga ginagda lang mag-inom-inom ang isa pa kalalaki apisar hindi sinikilala na biktima sang modus sa pagpangawad. Yaring balita exclusive. Apisar nagasakit pang ulo bangod sa hangover. Nagpadulong gihapon ang 22 anyos sa si Remark Urbano sa police station agud mangayo tabang sa kaprisan. Upod ang iabya, nag-happy-happy ini sa isa ka ilimnan malapit sa Burgos Public Market. Ginagda sini ang isa pa kalalaki sa pihak kalamesa sa pagpati nga base problemado ini. Nakilala sini nga lalaki nga si alias Chinito kag wala nakitaan sa anuman nga malain nga intensyon. Ito ka bugot siya, kaya ka boring siya, ito ka tinginagat siya naman mainom. Pagkatapos sa pinakabotelya, naglakat-lakat ini papauli upod si Chinito kag sang nakalabay sa plaza publiko. Nag-ayo ini nga uyatan ang iyabag bangod mangihi. Sa pagwasi ni sa banyo, si Chinito nangindulaan na kag nagpalagyo dalang iyabag may kwarta, cellphone kag importante nga gamit. Subong, tuman ang paghinulsol sini nga nang in-friendly sa persona nga hindi man sini una best kilala. Mula na yung pagwa ko sa CR, wala na siya dayon. Daka Chinito type man siya tapos may mga barangos, utot, something. Tani mabalik na yung blatan na akong cellphone, bala kagambag. Panumdom sa kaprisan, hindi magsalig kag mangin mahinalungon sa pagkabutang. Ang madugay na nga warning sa mga tigulangan nga don't talk to strangers ang hindi dapat pagkalimtan. Ikaw, nagaupod sa hindi mo kilala, there is an opportunity for them nga makakreate sang either sang any crime nga dapat bibigilant man sila. Subong nga Christmas season, ginapanugyan na naman ang publiko nga maghalong sa mga kawatan. Ilabi na sa downtown area kung sa diin nagadugok ang mga bumalakal. Maluwas sa mga pickpocket. Ginapaandaman man ang mga residente batok sa mga budol-budol kag scammer nga nagadouble time man subong nga Paskwa. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagbukbo sang mamunog nga ulan na eksperyensyahan sa pila ka bahin sa Western Visayas kaina sang aga. Easterlies kag shear line rason sang pag-ulan sa Western Visayas suno sa Pag-asa. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Concepcion, Iloilo City proper. Zen? Dirt nagtugas ang perwisyo sa pumuluyo kag mga negosyante sa rehiyon ang pagtupa sang ulan kagina sang aga. Madabol nga ulan ang nagsugata sa mga salakyan kaina sang aga. Resulta, hinahinay ang mga driver sa pagpadalagan sang salakyan. Mansigamit sang payong, botas kag kapote ang mga tao sa pagwa sa ilabalay. Diri sa Haro, apektado ang negosyo nga bibingka ni Manang Susan bangod sang pagbubo sang ulan. Kasi ilo lang kami anay, wala to namon magulaw naman ang ulan. Pero may nagabakal-bakal man pero laka. May pilaman ka porsyon nga nagdanaw bangod sang sigi-siging nga ulan. Pila ka residente nag-aligmat in kaso magtaas ang tubig. Ang lunang muna ginasilig ko, ang lunang wala nga kakabilin,
gabi lunang kung hindi mo sa pagpanon. Mag-untat di ulan niya. Damo bilin niya lunang. Sa cellphone video nga ini, makitaan ang pagtuhaw sang ipo-ipo sa Iloilo Strait tugas sang malaing nga tiyempo. Makitaan ang pagtiyog sang hangin sa tunga sang dagat. Wala naman sang may nahalitan tungod sang ipo-ipo. Sunod sa pag-asa, posible nga magtuhaw ang water spout o kung tornado kung may severe thunderstorm o kung may mamunog nga ulan kag pagpangilat. Mahimo naman nga mapahagan-hagan ang epekto sang halit sini pinaagi sa paglikaw sa ipo-ipo kag siguraduhon nga yara sa safe nga lugar nga mapag-on ang struktura. Dugang pa sang pag-asa, easterlies kag shear line ang kabangdanan sang pag-ulan sa Western Visayas. Wala man sang bagyo o kun LPA nga na-monitor. Well, kung natawon nato, based on sa aton satellite imagery, mas damo ang katubigan or ang water content sa aton nga atmosphere. So that's why nga mas madamo ang nadala nga ulan. And the whole Western Visayas na Mindanao affected sining shear line and easterlies. Jert, ginapaalerto ang mga residente sa posible pagbaha kag landslide tuga sa mamunog nga ulan. Kagaapang naman suno sa pag-asa, lauman nga mangina maayo ng tiyempo sa buwas kag sa palaabuton pa nga mga inadlaw ilabi na subong nga yara na kita sa dry season. Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang. Mga nagalabay kag residente ginkalipay nga nakay-una sang telco ang mga nagalaylay nga kable sa barangay Quintinsalas, Haro. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Kada adlaw ginasugat ni Jonah ang iya bata sa eskwelahan kag nagaagi diri sa dalan sa barangay Quintinsalas, Haro. Ginkalipay sini nga nakay-una sang telephone company ang nagahilay nga poste kag nagalaylay nga kable. Is makalikaw man kita sa aksidente. Madumduman nga makapila ka beses nga ginpakigangutan sang GMA Regional TV 1 Western Visayas ang opisina sang telco. Agud idangop ang reklamo nga tuman kadelikado pananglitan nga natumba ang poste. Kahapon sang ginkakasna ang daan nga poste kag ginsaylo ang mga linya sa bago nga poste. Bangod sini, kampante na ang mga residente pati ang mga tricycle driver nga nagalabay sa lugar. Mayo na lang tamon kay kinilay sa nala posteo. Why na problema sa umaladi di. Okay na. Nagpasalamat naman ang barangay official sa telco kag sa GMA Regional TV 1 Western Visayas sa pag-aksyon sa problema nga makapila na nga gindangop sa barangay. Ako nagkapasalamat nga sang dako sa may telco sang ila mga immediate action paagi sa imo man ma'am nga paghatag man dito sang request kay Sir Chris. So ang ako nang sa liwat nga madam bigay salamat kag sa telco sa GMA gid Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, duha ka persona ang ginapatihan miyembro sa NPA patay sa nagluntad na enkwentro sa Kawayan. Nakatutok Aileen Pedreso. Isa ka enkwentro ang nagluntad sa sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw sa Banwas ng Kawayan sa tunga sang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kaginpahayag rebelde nga grupo. Nagresulta ang enkwentro sa pagkapatay sang duha ka ginapatian miyembro sang New People's Army. Sunod sa militar, nakabato na sila sang report gikan sa Pumuluyo nga may presensya sang rebelde nga grupo sa lugar. Gilayon nga nagresponde ang militar kag nagpatigayon sa operasyon. Duha ka na laki, but as of now, hindi pa natin makuha ang ila tuod ng ngalan. There were 2 encounters actually, no? Magluwas sa mga na-recover nga mga armas kag bala, may nakita man nga tinulo sang dugo, nga indikasyon nga may iban pa nga kaupdanan ang duha nga posible na pilasan sa enkwentro. Nagpatigayon na sang clearing operation ang militar sa lugar. Ginahulat na nga makapadaog ang bangkay sa mga ini, agud maklaim sang pamilya kagilayon nga ma-identify. Gina-process pa sang soko and eventually panaogan ng karon siguro after sang investigation sang soko. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pulo ka graduates gikan sa mga bulutuan sa Panay sulod sa top 10 sang Fisheries Professionals Licensure Examination. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Literal kuno nga naglikaw sa mga distraction si Alan Patrick sang iniya nag-review para sa iya Fisheries Professional Licensure Examination. Suno sa iya focused ini sa iya nga goal nga makapasara sa nasambit nga pasinawan. Gani wala gid kuno ini nagpa-distract sa bisan anuman nga mga butang. When I say nga I'm living under a rock, I'm literally living under the rock. Gapduga pa bukot ako kay gusto ko mag-focus. Kay isa sa ako nga goals gid is focus. Nagradwa rin isang nagligad nga tuig sa University of the Philippines Visayas nga cum laude. Suno sa iya wala sa iya plano nga mag-rank number 2 sa licensure examination. Bangod makapasara lang kuno ini, okay na. Actually subong daw nabudlayan ako magpa-sink in to doga ka overwhelmed gid ako sa results and the news. Pero at the same time thankful ako kay this is what I pray for man eh. Actually, pasar lang, thankful na ako. Tips ini sa mga luyag man nga magpangibabaw sa mga exams kag sa college life. You cannot do it alone. So ako thankful ako nga may certain people gid ako nga ginakadtuan nga ginakisan nagarant ako kag nagapautwas man sa ako nga mga frustrations kay the review is a very mentally exhausting process. Pulo tanan ka mga graduates ang 3 ka mga bulutuan sa panay nga ginalakipan sang UPV, Iloilo State University of Fisheries, Sciences and Technology kag University of Antique Tibiao Campus. Nagtay sa ikaduhang nga pwesto sa day Alan Patrick Araneta, Klein Clarice Quizon kag Raiza Mego Yapales ang UP Visayas Iloilo City. Pangatlo si Vanica Buglosa sang Iloilo State University of Fisheries, Sciences and Technology. Pang-apat si Rayland Alegroso. Panglimasan day Carl Braille Rosal kag Jill Ann Marie Moquera nga lunsay naman graduate sang UPV Iloilo City. Pangwalo si Hana Raiza Grantosa sang UPV kag si Teresa Rian Magarso sang University of Antique Tibiao Campus. Kag pang-napulo naman si Christian Dinaga sang UPV. Nagpanguna naman sa nasambit nga pasinawan ng graduates ang Pangasinan State University nga si Adrian de la Cruz. Upod kay Hans Diciento, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa nagapadayo naman yung transition period sa mga opisyalis sa barangay, pila ka problema ang nagsumalang sa tungha sa mga bago kag outgoing officials. Yaring balita nga itong gintutukan. Dismayadong elected purong barangay sa nga dumanan nga si Feby Legaspi sa turnover sa naluto sa kapitan niya si Ricardo Daning Sr. Nga mga financial report and standing, inventory sang propiedad, kag mga balayran sang barangay. Ang appeal ko lang tani sa iya amo niyo, election is over. Kag dapat, inang mandated na ta. Ginpahayag man ng Legaspi nga magluwas sa kulang na ang mga gamit sa barangay. Nadiskobrehan man sini nga ang barangay ang may utang nga masobra 70,000 pesos sa Seneco kag posibleng mautdan sang linya sang kuryente bangod sa ginapatuman nga no delayed payment policy. Yes, basi magdulom ang barangay hall this coming 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Sa batidanoy sa mga aligasyon ni Legaspi, outro ang city accountant ang kuno mo sa NGC. Ang DILG kagkuha kasi lahat na inventory mo. Kung si PB na sa ligan mo, siyempre manugid na sa sila, ganyan sa kabalo. Ako yan nag-turnover, ganyan sa sakto. Samtang ginapakamalaot man sa mabagong opisyal sa Barangay 20 ang ilanabdan sa Barangay Hall. Ang nabili na lang ang mga gamit, lamesa, pinakabangko ag rice cooker, nga wala pa mahugasan. Mismo si Bacolod City Lone District Congressman Greg Asataya ang nagpadulong sa barangay pagkatapos nga nagpautwas sang iya hibubunot si newly elected Puro Barangay Mark Abancio. Una naging panawagan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang masulahay nga turnover sa propiedad kag dokumento sa mga barangay. Ginahingyo man ang DILG nga magpatunga sa reklamo sang mga magabulos nga opisyal. Upod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. 17 ka Chinese nationals nga naangot sa cybersex activities gimpasakaan na sang kaso. Pagkasapos ang ginapahayag cybersex den sa Iloilo City, makaalarma suno kay Undersecretary Alexander Ramos sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Si Kim Salinas nakatutok. Higayon na nga napasakaan sang kaso nga cybersex kag cybersex fraud ang 17 ka mga lalaki nga Chinese nationals nga ginaresto sa ginapahayag pag-operate sang cybersex den sa Barangay Balantang Haro sang Sabado. Temporaryo nga nakadetain ang mga ini sa Haro Police Station. Apang sunod sa kapulisan, posible nga magpiyansa ang mga ini.
Samtang personal nga nagpadulong ang Undersecretary sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa ICPO kasunod sang pagka-aresto sang Chinese nationals. Suno kay Yusek Alexander Ramos, makabig makaalarma ang pagkasapo sang cybersex den sa syudad. For us, it is alarming because it is going out of the nerve center na activity nila. No? So we would like to manage and control the influx of foreign nationals involved in nefarious activities. Suno sa ICPO, plano sang CICC nga buligan sila sa pag-train sa police personnel sa pagbato sa kaangay nga illegal nga aktibidad. Sa pagpangusisa sa kapulisan, 3 lang sa 17 ka Chinese nationals ang may passport. Ginalantaw sang kapulisan nga biktima man sang cyber trafficking ang mga nagkaladakpan. Latawon ganin naton kung may ara silang permit from the city nga, sa pag-operate nila da sa may balantang. And the possibility of human trafficking because ining mga kugisay ining mga Chinese naton nga nagkaladakpan inagali sila mga ano pa na mga victims man sang cyber trafficking. They work under duress. Suno sa ICPO, makabig nga wala sang kailabtanan ang tagiya sang balay nga ginarentahan sa Chinese nationals. Apang padayon ng ilang investigasyon tuhoy diri. Madumduman nga na-recover sa operasyon ang 24 ka computer units, 49 ka cellphones, kag iban pang electronic devices nga ginagamit sa mga sospek sa ila transaksyon. Suno sa City Intelligence Unit, ginapadala sa mga sospek ang mga hublas nga litrato kag binastos nga videos sa mga individual nga kalabanan Pinay sa ila mga kliyente nga foreigners. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Isa ka pulis kag angkas sini sa motorsiklo patay sa nakabunggo sa steel barrier sa Haniway, Iloilo. Patal nga pila sa ulo ang naangkon nanday patrolman John Stephen Suresca nga assign sa Cabatuan Municipal Police Station nga driver sa motorsiklo. Kag ang angkas sini nga ginkilala kay John Mark Aflicion. Sa imbestigasyon sang kapulisan halin sa town proper ang duha kag padulong sa barangay Hibolo sang maaksidente sa barangay R Armada Kaina sang Kaagahon. Indi man madasig ang pagpadalagan sang biktima kag wala sang indikasyon nga nakainom ang pulis kag angkas sini suno sa kapulisan. Curb lane na damo. So nakalapaw sila sa karsada and then kabunggo sila sa cement and steel barrier sa igat sang dala na. So nagresponde man ang aton nga PNP and then the MDRRMO. And then gindala ni sila sa Haniway District Hospital. But sad to say nga at around 4:30 AM kaginaman sa ngaga gin-declare sila DOA sang attending physician naton. Samtang sa Negros Occidental naman, pila ka kandidato sang tinalikdan ni eleksyon, ginareklamo sang pagpamakal sang boto. Nakatutok Eileen Pedreso. Ginkumpirma sang Commission on Elections sa Negros Occidental nga may pila ka kandidato sa barangay kag SK election sa probinsya ang ginreklamo bangod sa vote buying o kung pagbakal sang boto. Sunod sa COMELEC, isa ka nagdaog nga punong barangay sa Bagos City ang ginreklamo bangod sa ginapahayag nagpamakal sang boto. May affidavit nga ginsumiter ang complainant nga gin-forward na sa Law Department sang COMELEC. I was hoping may ma-file gid sa complaint. Sa akon, sa Bago, I have one. Forward sa Law Department. Isa pa ka complainant, gikan sa Banwa San Enrique, ang nagreklamo sa talatapan. Ginahinyo sang COMELEC kung mahimo magdala sang ebidensya agud gilayon mapasakaan sang kaso ang mga ginaaligar nagpamakal sang boto. Samtang pabor naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga ipaidalom sa random drug test ang mga nagdaog nga barangay officials. Ginainganyo man sang gobernador, lakip na ang mga nagdalaog nga SK officials nga magtambong sa seminar nga patigayunon sang DILG. I hope they will attend so that they can better understand the role that they have to play. Nagpasalamat man si Lacson nga nangin matawhay kag malinong ang ginpatigayon nga barangay kag SK elections sa probinsya. Upod Gerual Bangkoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Maging mas mainit ang inyong mga hapon, mga kapuso. Pagod balentaw na, umpisa sa Lunes, November 13, ang Stolen Life ng pagabidahan ni Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez, kag Carla Abellana. Magalibod ang istorya sa epekto sang astral projection kung saan nagbayluhanay sang kalagang karakter ni Carla kag Beauty.
Ginkuha ni kapuso actress Sanya Lopez ang oportunidad sa long holiday na mag-relax kag mag-recharge at pinaagi sa pag-travel sa Japan. All smile si Sanya sa photos nga gin-share samtang nagabisita sa sikat nga mga lugar diri. Makitan man nga nakabanding sa aktres ang mga abyan kasubog nilang na Nathau Reyes kag Tony Labrusca. Aminado si Rudo Madrid nga madugay na niya nga handom nga magabida sa isa ka-action series. Gani thankful ini sa oportunidad nga maging bida sa Black Rider nga malantaw na kada gabi sa GMA Telebaban. Gani sa ginhatag na sa iyang role, ginhatag man kuno niya ang 100%, ilabi na sa fight scenes. Pag-reveal pa sa aktor, siya mismo ang nagahimo sa niya stunts. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, uso pa bala ang library sa subong nga panahon sa internet? Ina ang aton hibaloon sa pagpamasyar sa National Library. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa panahon nga daw one click away na lang sa smartphones kag laptops ang sabat sa aton palamangkutanon. May nagagamit pa bala sang library. Ang sabat sang National Library, huo. Sa pagkamatuod gani, nag-average sila subong sang 300 to 400 ka daily visits. Ang mga ginagamit natin na mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong nating mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Kag para hindi mawigit sang teknolohiya, nagagamit na diri sang tablet para matultulan ang ginapangita nga libro. Libre lang ang paggamit sang National Library. Kinahanglan lang anay magpa-register o kung magkuha sang plastic National Library ID nga may bayad nga 100 pesos. Nagpo-provide po siya ng quiet place ng internet which is relatively fast. May e-books man sila nga available on-site pati online. May ara man nga mga augmented reality o kon AR books nga kon ginagamitan sang app. Ang libro nga ginabasa will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Kapuso nagkapabilin naman sa katapusan ng pwesto sa standings ng NCAA Season 99 Men's Basketball ang Letran Knights matapos ilutos sa San Sebastian Golden Stags. Sa hampang, ginpatigayin sa Phil Oil Eco Oil Center launa imedyo subong hapon. Ginkamasaan sang Stags ang Knights sa score ng 94-75. Samtang sa second game sa kinampang sa tuwa sa Mapua Cardinals sa EAC Generals, naging madinalagon ang Mapua sa score ng 83-77. Samtang bantayan sa Biyernes ang Sambuha sa tuwa sa Benil Blazers kag LPU Pirates. Ini ang pagkasundaan sa hampang sang San Beda Red Lions kag Perpetual Altas. Ang hinampang mga kapuso sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines kag patiman sa GMA Sports Facebook pages. Mga puso, padayon naman ang pagluntad sa naglain-lain na weather systems sa pinakabahin sang pungsod. Lakip dira ang easterlies nga nagalabot sa southern Luzon, Visayas, pati man sa Mindanao. Samtang amihan, nagapadayon nga makina ang huyop sa extreme northern Luzon. Base naman sa datos sa Metro Weather, posibleng pagulan sa pinakabahin sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. Hindi man magkalipat nga magdalas sang payong ang yara sa iban pa kabahin sang pungsod bangod. May chance man sang pagulan sa Luzon, pati man sa Mindanao. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita.
Mga puso, 47 days to go na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad, madamo gini salamat sa pagdayon nga pagtutok. Ako naman si Adrian Prieto. Kapusong mag-isa kita kakibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.